Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita sa Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Tanong po, gaano po ang nawawala o ang iginugugol ninyong energy sa mga taong pilit na hinahanapan ka ng kamalian? O sabihin natin, yung mga taong gusto lang makipagtalo sa iyo. Gaano yung nawawala sa iyo? Halimbawa lang, kapag may nag-post sa social media, gaano katagal yung inaaksaya mong panahon sa pakikipagsagutan sa comment section? Para bang worth it ba na pansinin mo ang mga yan? Bakit nyo pinapatulan? Patola kayo eh. Diba? Mga patola yung tawag doon. Kasi sa Ebanghelyo, sabi dito, may mga dumating na mga Pariseyo nakipagtalo kay Jesus. Pero sadyang kahit anong sabihin ni Jesus, siguro nung panahong yon, hindi talaga sila makumbi-kumbinsi. Kasi nga sarado na ang utak, sarado na ang isipan nila. Kaya minsan yan yung aalamin nyo. Ito bang taong ito kapag kinausap ko, maliliwanagan? O ang taong to paulit-ulit lang? Kasi kung paulit-ulit lang, huwag mo na kausapin. Ano ka rin eh? No? 110 ka rin eh. Diba? Pag ganun, pag may message at hindi natatapos, huwag mo nang sagutin. Sayang yung oras. Sayang yung load. Papadata-data ka pa para lang makipagsagutan dyan. Kaya ang ginawa ni Jesus, iniwan niya. Ay, sayang. Sayang ang oras ko dito. Hindi mo kinakailangang ipilit na makumbinsi mo ang mga tao para magustuhan ka. Kasi sadyang may mga taong sarado ang isip dahil, o pwede natin makita sa konteksto ng ating unang pagbasa, bakit pinatay ni Cain si Abel? Nainggit. Kasi nga, mas naging maganda yung inihandog ni Cain o ni Abel. Diba? Yung pinakamaganda, pinakamatabang hayop na kanyang pinapastol. Yung inialay niya, yung bunga ng kanyang pagsasaka na parang hindi nagustuhan ng Diyos. O sabihin natin, hindi masyadong kinagiliwan ng Diyos yung alay. Baka kasi pwede pa siyang may maihandog na higit pa doon, pero hindi siya nag-effort. Basta may maihandog lang. O ano nangyari? Mas nag-focus doon sa kung ano ang ibinigay kay Cain, o kung ano ibinigay kay Abel, o kung ano ang ginawa ng Diyos kay Abel kaysa yung sa kanya. Pero yun yung umabot sa pagpatay dahil lamang nainggit. So ngayon, aabot pa ba tayo doon? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang inggitera. No?
Pero tingnan nyo rin, no? Baka dahil sa inggit o hindi mo lang talaga maamin na naiinggit ka o nagsiselos ka dahil parang pakiramdam mo mas magaling sila, mas mahusay sila, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin yung sarili mo? Bakit hindi ka magpaganda ng sarili mo? No? Naiinggit ka sa ganda ng iba, naiinggit ka sa kaseksihan ng iba, bakit hindi ka mag-exercise? Ba't hindi ka magpaganda ng sarili mo? Tingin ka ng tingin sa iba, pumapangit ka tuloy. Sa mga opisina, bakit hindi mo pagtuunan ng pansin yung trabaho mo, pagbutihin mo, hindi yung kapag may napropromote, naiinggit ka, nagagalit ka sa taong napropromote at kung ano-ano ang mga sinasabi natin. Minsan kahit sa loob ng pamilya, sa magkakapatid, pag umiiral ang ganitong pag-iisip, wala talagang mangyayari. Hindi mo ikakasaya ito. Bukas, no, Valentine's Day, magsiself-pity ka na naman, maiinggit ka na naman sa mga may kadate. Kailangan mo bang mainggit? No? Kailangan mo bang maasar dun sa, pag may nag-post na may nagbigay ng bulaklak, o ano, may malang. Kaya, tingnan natin, no? Ano ang ginawa ni Jesus? Kung talagang ayaw nilang maniwala, kahit anong ipakita pang mga ebidensya o mga palatandaan, ibuntong hininga mo na lang kasi wala talaga. Wala kang magagawa dyan. Umalis ka na lang dyan. Ako, minsan pag may nagme-message sa akin at paulit-ulit, ay wala, dead ma. Sayang eh. Ano? Kahit tingnan mo, hindi ka maging masaya-saya kasi nagpo-focus ka doon sa mga taong ayaw sa iyo. Ano? Uy. Pero sana po, no? Ito yung mas hilingin natin sa Diyos din, no? Na grasya, na tayo po ay talagang makapagtuon, i-develop natin kung anong meron tayo, pag-usayan natin kung anong binigay ng Diyos sa atin, pagyamanin natin, at lalo tigit, maging masaya ka kung nagtatagumpay ang iba. So, ang sekreto, kung sakaling hindi ka nagiging masaya, hindi ka natutuwa, malamang may inggit dyan sa puso mo. Amen?